Minsan, sadyang may makikilala kang tao na hindi mo akalaing babago sa takbo ng iyong buhay, sistema, pagkatao, puso, maging paniniwala. Hindi ko akalaing sa edad kong 16, magkakaroon ako ng isang karanasang hindi ko inaasahan. Tahimik lang kami noon ng aking kapatid na naninirahan dito sa isang squatter area. Dito kami iniwan ng aming mga magulang na ngayon may kanya-kanya ng pamilya. Hindi naging madali noong unang mag-isang itaguyod ang aking kapatid. Umiiyak kami nun pareho dahil sa gutom. Hanggang isang araw, naisipan kong maglako ng pandesal ni Mang Berting para may makain lang kami ni Banoy. 2 taon ang agwat ng edad namin ng aking kapatid. Siya ay 14 at ako naman ay 16. Pero 15 anyos lang ako noon nang iwan kami ni inay at sumama sa ibang lalaki. At 1 taon na kami ni Banoy na nabubuhay sa sarili naming sikap. Noong una, 2 kaming naglalako. Nakasanayan na naming 2 na madalas pandesal ang aming almusal, tanghalian at hapunan. Kahit papaano, nakakaraos naman kami sa gutom maghapon. Kapag may lumang tinapay si Mang Berting, ay binibigyan niya kami. Isang araw, dumating ang dagok sa aming buhay magkapatid na susubok sa aking kakayanan. Malapit na ako sa bahay noon nang may tumawag sa akin. Gigi! Tawag ng isang boses sa akin. Si Ella iyon na humihingal sa mabilis na pagtakbo. Ang pokpok dito sa lugar namin. Kilala si Ella na nagtatrabaho sa isang bar na patay sindi ang ilaw at alam kong kumikita siya ng malaki dahil dito. Ang trabaho niya ang klaseng inaayawan ko. Sabi ko pa sa sarili ko, kahit magdildil pa kami ni Banoy ng asin, ay hindi ko gagawing puhunan ng aking katawan para lamang kumita ng pera. Matagal niya na ako inaaya, pero hindi ko masikmura ang ganoong klaseng trabaho. Ayokong patulan si Ella. Ano, payag ka na ba? Tanong niya pa sa akin na makalapit. Panay nguya niya ng bubble gum kahit na hinihingal. Nasa hospital kasi si Banoy ngayon at minsan na ako lumapit sa kanya upang manghiram ng pera. Subalit tinanggihan niya ako, bagkus ay ibinugaw sa mayamang malaki naman ang tiyan. Ayoko. Padaskol akong pumasok sa aming tarangkahan. Eh di wag, ikaw na nga itong tinutulungan. Kung ayaw mo naman kay Sir Tanda, mayami sana akong ibibigay sa'yo. Pulis to. Sabay tawa ng malakas. Sinundan pa ako nito sa loob ng aming bahay habang patuloy na kinukumbinsi. Sabi kasi nito, yun daw ang trabahong madaling kikita ng pera. Ayoko pa rin, magtitinda na lang ako ng pandesal sa umaga at balot sa gabi. Sagot ko sa kanya. Tumaas ang kilay ni Ella at nagbuga ng usok ng sigarilyo sa harapan ko. Kanina pa ito may bitbit na sigarilyo na halos maubos na sa daliri. Maraming bisyo si Ella. Kahit kumikita ng malaki, hindi naman ito umaasenso. Okay lang Gigi, alam kong kakapit ka pa rin sa patalim. Ninisihan niya ako at lumabas na sa aming barong-barong. Nang makaalis si Ella, naglinis ako ng katawan para tumungo sa hospital. Nakapaglako na ako ng pandesal kaninang umaga, kaya may kinita na ako kahit papaano. Sa malas kasi, na dengue pa si Banoy at ayun, kinailangan siyang salinan ng dugo. Pero nasolusyonan ko na yun kahapon. Nakapangutang na ako kay Mang Berting ng pera. Si Mang Berting ang may-ari ng bakery na inaangkatan ko tuwing umaga ng pandesal. Naawa ito sa akin, kaya pinautang niya ako ng 5,000 na pinangako kong ibabalik din naman kaagad kahit sa anumang paraan. Basta pagsisikapan ko yun. Sa tuwing nahihirapan ako, naaalala ko na naman ang aming mga magulang na nang iwan sa amin. Masarap lang talagang gumawa ng anak, pero napakabigat ng responsibilidad ang pagtaguyod. Salamat ate ha, akala ko lalayasan mo na lang ako katulad ni na inay. Nagdarama pa ang kapatid ko habang pauwi na kami sa bahay galing sa hospital. Inabot din kami ng 4 na araw doon. Medyo malaki yung utang ko kay Mang Berting dahil nagdagdag pa ako ng 2,000, pero ayos lang, sisipagan ko na lang. Anong gagawin mo kapag napagod na ako sa'yo at iniwan kita katulad ng ginawa ni na inay sa atin? Tanong ko sa aking kapatid. Sinusubukan ko lang kung anong diskarte ang gagawin niya kapag wala ko sa tabi niya. Pero syempre, hindi ko gagawin yun. Nakita ko na lungkot ang kanya mga mata.
E di magtatrabaho, mag-aangkat ng pandesal kay Mang Berting sa umaga at balot naman sa gabi. Sa ganoong paraan, makakakain ako araw-araw. Gagayahin kita ate, napakasipag mo kasi. Aniya sa akin, ginulo ko ang buhok nito dahil natuwa ako. Sa akin kasi nagmana ang kapatid ko, kaya alam kong marunong itong dumiskarte sa buhay na hindi aasa sa ibang tao. Maaga kasi kami pareho namulat sa kahirapan. Kaya naman kahit may 7,000 akong utang kay Mang Berting dahil sa aking kapatid, ayos lang naman dahil alam kong kaya ko itong bayaran. Pero syempre, namumroblema pa rin ako. Ang paglalako kasi ng pandesal ay sapat lang para makakain kami araw-araw. Hindi ko alam kung anong racket pa yung kailangan kong gawin para magkaroon ng ibang pera para mabayaran lamang si Mang Berting. Kinagabihan, tulad ng nakagawian, 6:00 pa lang nasa plaza na ako para maglako ng balot. Gabi-gabi ko itong ginagawa dati pa. Sa umaga, nagbebenta ng pandesal. Sa gabi naman ay balot. Ngayong gabi ay mag-isa lang ako. Hindi ko pa kasi pwedeng isama si Banoy dahil kagagaling lamang nito sa hospital. Pumuesto ako sa park dahil maraming tambay rito. Kadalasan, sila ang umuubos ng balot ko. Psst, miss! Tawag sa akin ng isang boses. Lumingon ako at nakita ko nakapulang kotse ang may-ari ng boses na yun. Nakahinto ito sa tapat ko. Naglakad-lakad na kasi ako ngayon dito sa park habang inaalok ang balot sa mga nakatambay rito. 9:00 na yun ng gabi at 10 pirasong balot pa lamang ang nababawas sa aking paninda. Ngumiti ako pagkakita sa lalaking nakadungaw sa sasakyan. Ang gwapo kasi. Mabait talaga ako sa may mga kotse. Kadalasan kasi sila yung pumapakyaw sa aking mga paninda. Sir, balot, gusto niyo po? Lumapit ako sa nakakotse. Binuksan naman ito ang pinto ng sasakyan matapos akong pasadahan ng makahulugang tingin. Halika, pasok, sabi nito sa akin. Nagtaka naman ako kung bakit, pero sinunod ko na lamang. Pumasok ako sa loob ng kanyang kotse kahit hindi ko alam kung bibili ito o hindi. Ang bango ng amoy sa loob nun. Alanganin pa ako dahil nakatitig sa akin ng gwapong lalaki. Yung titig na parang kay bait, yung hindi tipong bastos. Bibili ka ba, sir? Magalang kong tanong na nangingiti pa rin sa lalaki. Magkano ba lahat yan? Tanong niya sa akin at muli akong hinagod ng tingin. Sabi ng karamihan sa amin, maalindog ako at parang manggang kahihinog lamang na kay sarap pitasin. Malalaki kasi ang aking pinakatatago. Dalagang-dalaga kong tignan. Dagdagan pa na ako ay matangkad. Kumuha ang lalaki ng isa sa aking paninda at ito'y binuksan. Agad ko siyang inalok ng suka pero tumanggi ang lalaking hindi ko pa nakikilala. Ilang taon ka na? Tanong nito na nakatingin dito sa akin. Parang bigla nagkaroon ng mali siya. 16. Tipid ko namang tugon at inayos ang aking suot. Medyo lumaylay ang luma kong damit kaya bahagyang lumantad ang pinakatatago ko doon. Hindi naman siguro nito sinadya na sulyapan iyon ng lalaki. Ngumiti nga ito na parang natuwa. May experience ka na ba? Bigla ay tanong nito ulit habang swabing umunguya ng balot. Hindi ko alam kung sinasadya ng lalaking paglaruan nito sa loob ng bibig ang balot na yun, pero naging malikot ang mga mata ng lalaki. Humahagod iyon pababa sa aking mga hita. Napanganga ko, napapaisip. Bastos ang lalaking to, baka iniisip na bukod sa balot, binibenta ko rin ang aking sarili. Naiinis akong bumaba ng kanyang kotse. Libre na ho yan, sabi ko sa galit na boses. Pero hindi ako nagtagumpay na makalabas ng sasakyan dahil bigla niya akong pinigil sa kamay. Dahil dito, kinabahan na ako. Wait, mabilis akong pinigilan sa kamay ng lalaki. Pinaupo niya ulit ako sa kanyang kotse at ito na rin ang nagsara ng pinto ng sasakyan. May medical condition ako. Kailangan ko ng isang katulad mo. Sumama ka sa akin. Promise, babayaran kita. Nakangiti niyang sabi sa akin. Wala itong kagatol-gatol. Napatanga naman ako sa sinabi niya. Anong ibig nitong sabihin? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan kong tanong. Ganito yon, sumama ka sa akin.
Babayaran kita ng 100,000 plus papakyawin ko tong paninda mo, pero may ipagagawa lang ako sa'yo. Okay lang ba yun? Pagpapahinuhod sa akin ng lalaki. Hindi ako nakaimik ng matagal at napaisip sa 100,000 na ibabayad niya sa akin. Kung tutusin, malaking halaga yun para sa aming magkapatid. Mababayaran ko na yung utang kay Mang Berting at pwede na ako magnegosyo. Marami ako naiisip sa halagang binanggit ng lalaki sa akin. Hindi ko na malayang pumapayag na pala ako sa gusto niya at sumama na ako sakay ng kanyang kotse. Dinala ako sa isang kwarto na nasa loob ng malaking building. Iniwan namin sa loob ng kotse niya ang aking paninda. Habang inililibot ko ang aking paningin sa loob ng malamig na kwarto, kinakabahan ako. Wala akong ideya kung anong mangyayari sa akin. Hanggang sa maramdaman ko ang paglapat ng matigas na katawan sa aking likuran. Teka lang sir, tulak ko sa kanya. Natakot-takot kinabahan. My name is Ralph, and you are? May kung anong ngiti sa labi nito nang lumingon ako sa kanya. Tila ba, baliwala ang pagprotesta ko sa kanya. Katunayan, dahan-dahan akong iniipo sa gilid ng kama. Ako si Gigi, pero maiba ako sir. Ano bang gagawin ko dito? Namimilog ang mata kong tanong. Nakaluhod na sa harapan ko ang lalaki at nakahawak sa aking bewang. Bigla akong kinilabutan dahil mas lumapit pa siya sa akin. Dinikit ang kanyang mukha sa leeg ko habang ako naman ay umiiwas. Nice smell. Para akong bulaklak na sinamuyo niya sa leeg, kaya tumayo ako't paatras ng paatras habang siya naman palapit sa akin. Hanggang sa nasukol ako ng pader at hindi na makakilos pa dahil nakakulong na ako sa mga bisig niya. Naalerto ko sa maaari niyang gawin sa akin, kaya sa takot, bigla ko siyang sinipa. Dahil dito, napaupo ang lalaki. What the hell are you doing? May usapan tayo. Nakangiwi niyang tanong. Kasi naman sir, ano bang gagawin ko? Hindi niyo naman nililinaw. Tila, nakukonsensya kung saad. Mukha kasi siyang nasaktan sa ginawa ko. Tsaka ito nagpaliwanag sa magiging trabaho ko. Ang sabi ni Ralph, kailangan kong buhayin ang bagay na yun sa kanya. Marami na daw itong nakasamang babae, pero hindi daw yun nabubuhay at nahihirapan na daw ito, kaya gano'n na lang ang pangihilakbot ko sa sinabi niya. Hanggang sa nagmakaawa sa akin ng lalaki, nakita kong nahihirapan siya sa ganoong sitwasyon, kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto nitong mangyari. Inayawan ko pa yung alok ni Ella, pero wala naman palang pinagkaiba ang gagawin ko ngayon. Inutusan niya akong alisin ang aking mga sagabal matapos kong pumayag sa kagustuhan niyang mangyari. Nalulungkot ako ngayon dahil dito rin pala masasadlak ang aking kapalaran sa ganitong gawain na inayawan ko. Unti-unti ay inalis ko na nga ang aking sagabal habang si Ralph walang kurap na nakatingin sa akin. Nakadama ko ng hiya ng mga oras na yun. Nanginginig pa nga yung kamay ko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ngayon dahil wala namang nagbago sa reaksyon ng mukha niya. Hiyang-hiya ako. Nagiinit ang mukha ko. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Inisip ko na lang na para sa pera o di kaya para sa hinihingi nitong pabor na tinutulungan ko lang. Nilapitan ako ni Ralph kaya umalo ng dibdib ko sa sobrang kaba. Inilagay nito ang kamay ko sa leeg niya bago ako marahang kinabig. Napasinghap ako matapos magdikit ang mga katawan namin. Kay init ng lalaki na parang nilalagnat. Init na gumapang sa aking katawan. Pinagdikit nito ang labi naming dalawa bago ako kiniyumos ng halik. Sinapo ng isang kamay nito ang bagay na iyon sa akin. Napaigtad at napasinghap ako. Hindi ko maipaliwanag ang dapat kong maramdaman. Ang tamis ng labi nitong nalalasahan ko ay mas naging mapusok ngayon. Lalo pa nitong idinikit sa akin ang katawan ni Ralph at ngayon gumagapang sa leeg ko ang kanyang labi na nagdudulot sa akin ng kilabot. Dama kong nanginig ang kalamnan ko sa hindi maipaliwanag na sensasyon na pinadama niya sa akin. Bigla na lang may ingay na lumabas sa bibig ko. Naitulak ko ang kanyang kamay pero gigil niya akong isinandal sa pader. Gigi, pwede hayaan mo na lang ako, okay? Bulong niya sa akin bago ko naramdaman ng mga labi niya doon sa bagay na iyon sa akin. Napahawak ako sa kanya. Diyos ko,
Anong ginagawa niya? Bulong ko sa aking sarili. Hinang-hina ako nang dumako siya sa bagay na pinakapunteriya niya. Hindi ko maiwasang napatingin sa lalaki, kaya kitang-kita ko ang napaka-gifted na iyon sa kanya. Mukhang nabuhay ko nga ito. Pinigil ko si Ralph bago pa man ito matikman ang bagay na iyon sa akin na sobra kong iniingatan, pero hindi ito nagpapigil. Takot na takot ako sa ginagawa niya hanggang sa tuluyan niyang marating ang pinakapunteriya. Humihingal ako sa pagpipigil at napapakagat ng labi. Napapatingkayad sa aking kinatatayuan at napapahawak sa kanya ng mahigpit. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kakaibang bagay na ngayon ko lamang naramdaman sa aking sarili. Basta ako'y nangihina. Gusto ko siyang pigilan na iwan. Pigil niya ang dalawa kong kamay kaya hindi ako makapanulak. Dama kong bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong tumatakbo. Hinihingal ako. Bumubulong ang utak kong tama na. Pero para akong nahihibang. Napahiyaw ako nang maramdaman kong narating ko ang dulo. Hindi kayang paglabanan ng init na nasa katawan ko ngayon sa malamig na silid na yun. Nanginig ang katawan ko at para ako naubusan ng lakas. Tsaka lang huminto si Ralph at tumayo na. Pinagpantay niya ang mukha namin. Pawis na pawis si Ralph. Hindi pa man ako nakakapagsalitang muli. Siniil na naman niya ako ng halik. Napayakap ako sa kanya. Hindi na nakatiis ang lalaki at dinala niya na ako sa ibabaw ng kama. Tinapat nito sa akin ang kanyang katawan habang ako naman kinikilabutan sa kakaibang pakiramdam. Hinang-hinakot, wala ng lakas para tanggihan siya. Nakalimot na nga ako sa mga malalalim nitong halik. Pakiramdam ko nga, nagugustuhan ko na yun. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin. Ang sagot ko naman ay oo. Nung una, napapangiwi pa ako. Gusto kong magreklamo pero nasasabik ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. Titig na titig siya sa akin habang marahang ginagawa ang bagay na iyon. Habang pinag-iisa ang mga katawan namin, huminto siya nang may pumatak na luha sa mata ko. Ayaw ko sanang magreklamo pero hindi ko naman magawa. Masakit pero para akong mababaliw. Sa una lang yan. Inalo niya ako bago niya na ulit sinimulan. Saglit akong kinapos ng hiningat na patitig sa kanya. Kalaunan, nagtrabaho na nga siya ng nagtrabaho. Kapwa kami hingal pagkatapos ng ginawa namin. Success, Gigi. Thank you. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa akin. Hingal na hingal siya, bagaman nakangiti pa rin. Ngunit hindi pa pala tapos si Ralph. Nagpahinga lang pala ito saglit at sinulit ang pagkakataong yun. 2 beses akong ginamit ni Ralph, kaya 2 beses ko ring naramdaman at narating ang dulo. Isang karanasan sa pagkatao ko na hindi ko makakalimutan. Umuwi akong pagod na pagod at hindi makalakad ng maayos. Sa laki ba naman ng kay Ralph, nahirapan talaga akong mag-adjust. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Ralph, binayaran niya ako ng halagang napag-usapan namin. 100,000 kapalit ng dangal ko. Ganun man, inisip ko na lang na natulungan ko siya sa medical condition niya at ako naman natulungan niya sa pera. Nakapagbayad na ako ng utang kay Mang Berting. Nagpasya na din ako lumipat ng aming tirahan. Matagal ko na kasing gustong umalis dito sa amin, kaya ngayong may pera na ako, kinagat ko na ang pagkakataong yun. Lumipat kami ni Banoy ng lugar para kung sakali man, hindi na muli pang magkasalubong ang landas namin ni Ralph. Iisipin ko na lamang na isang pangit na bangungot ang dumaan sa aking buhay. Hindi ko rin naman gustong ibenta ang aking katawan katulad ni Ella para lang sa pera. Nahihiya ako sa aking sarili na ako lang din ang sumira sa aking prinsipyo. Ayoko ding malaman ng kahit na sino ang aking ginawa, lalo na sa aking kapatid. Masaya naman kami tahimik lang kahit kami lang ni Banoy. Kinakaya ko siyang itaguyod sa lahat ng aking makakaya sa malinis na paraan, kaya hindi ko na uulitin pa ang ginawa ko dati. Sa lugar na aming nilipatan ni Banoy ay malapit sa palengke, kaya naisip kong magtinda ng kahit na ano sa harapan ng aming inuupahang bahay para kumita at hindi maubos agad ang perang ibinayad sa akin ni Ralph. Gusto ko iyong pagyamanin at gamitin sa malinis na paraan. Kapag walang pasok si Banoy, tinutulungan ako ng aking kapatid sa tindahan. Mabenta dito dahil daanan ng mga tao. Bukod pa doon,
malapit sa school at paradahan. Kadalasan, soft drink ang nabibili, lalo na sa mga tricycle driver. Pinabalik ko na kasi ang kapatid ko sa kanyang pag-aaral dahil nakakaluwag naman na kami. Gusto ko kasi na makatapos siya ng pag-aaral para naman hindi maging katulad ko ang kanyang kapalaran na walang tinapos kaya walang makuhang magandang trabaho. Para kapag dumating ang araw magpapasalamat siya sa akin, hindi ko siya pinabayaan. Nagpatuloy ang mga araw at buwan na akala ko'y okay na ang lahat, na akala ko hindi na ako masusundan ni Ralph, pero nagkamali ako. Isang araw, habang nasa palengke ako namimili ng aking mga paninda, may boses na tumawag sa akin. Gigi! Napalingon ako sa tila pamilyar na boses na yun. Akala ko nga panaginip lang, pero nanlaki ang aking mga mata pagkakita ko kay Ralph na palapit sa akin. Kinabahan ako sa pagsulpot niya. Parang nahuhulaan ko na ang sadya niya sa akin. Mabilis akong umiwas. Binilisan ko ang aking paglalakad hanggang sa nauwi sa pagtakbo. Ayoko nang ulitin pa yung minsang pagkakamali ko. Ayoko nang ulitin pa ang masama kong nakaraan. Pero naabutan ako ng lalaki. Gigi, mag-usap tayo. Matagal na kitang hinahanap, alam mo ba yun? Hindi ako nakapagsalita nang hilahin niya ako patungo sa nakaparadang sasakyan nito at ipinasok sa loob ng kotse. Ralph, ayoko na. Saad ko sa kanya na nagmamakaawa. Naiiyak na nga ako dahil sa takot na maulit na naman ang ginawa niya sa akin. Please, Gigi, ikaw lang ang babaeng kayang magpatayo nito. Alam mo yan, huwag kang lalayo, kailangan kita. Pagsusumamo nito, tsaka ako siniil ng halik sa labi. Sa gulat, napasandal na lang ako sa headboard ng kanyang sasakyan. Wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Ralph para siya itulak, pero pinigilan niya ang dalawa kong kamay. Ngayon ay nasa tagiliran ko na ito. Nakiusap pa ako sa kanya na bitiwan, pero sinabi ni Ralph na kailangan niya ako sa mga sandaling yun at nagsumamo pa na wag ko itong iiwasan dahil wala naman daw gagawing masama sa kanyang lalaki. Basta kausapin ko lang daw ito ng maayos. Wala na ako nagawa dahil sa loob pa lang ng kotse, gusto na ako nitong angkinin. Please, wag dito Ralph. Pakiusap ko na lang sa kanya nang maramdaman ko na tila sabik na sabik siya sa akin. Nag-aalala akong may makakita sa amin sa loob ng kotse. Binitiwan niya ako at nagmamadaling inayos ang sarili bago ako kinabitan ng seatbelt. Kung saan niya ako dadalhin, hindi ko alam, basta mabilis itong nagmaneho. Sa isang hotel kami humintong dalawa at nagmamadaling nag-check-in ang lalaki. Labag man sa aking kalooban ay pumayag na akong gamitin ni Ralph na muli ang aking katawan dahil nga ang sabi nito sa akin, tanging ako lamang ang kayang bumuhay noon sa kanya. Sabi nga nito, halos mabaliw daw ito sa kakaisip kung saan ako hahanapin. Ilang beses din niya ako inaantay sa park kung kailan magbibenta ng balot pero hindi na nangyari kaya nagpa siya na raw itong hanapin ako kung saan saan. Pero tumagal pa yun ng ilang buwan bago niya nga ako natsyempohan sa palengke na hindi naman ito inaasahan. Tuwang-tuwa si Ralph nang makita ko at hindi nito inasahan yun. Kaya nga sa mga sandaling yun, sinulit na naman ni Ralph ang pagkakataong yun. Lupaypay ako sa pagod ng kanyang tigilan. Sumusuko ang katawan ko sa kanya. Pakiramdam ko, nananakit na ang bagay na yun sa akin dahil sa kanyang panggigigil. Matapos ang pagkikitang yun, hinatid pa ako ni Ralph sa aming bahay upang, sabi nga nito, alam nito kung saan ako mapupuntahan. Katulad nga ng nakaraan, binayaran ako ni Ralph pero tinabi ko lang ang perang ibinayad niya sa akin. Total naman hindi ko pa yun kailangan. Binigyan din ako ni Ralph ng cellphone para pwede daw niya akong tawagan kung kailan niya ako kailangan, kung kailan niya ako gagamitin. Dahil dito, mas nahirapan akong iwasan siya. Minsan kada linggo ako nitong tinatawagan at pinapapunta sa unit ni Ralph at doon kami gumagawa ng milagro. Hindi ko na siya mapagtaguan simula noon hanggang nasanay na lang din ako na nandyan si Ralph na nagbibigay ng pangangailangan namin ni Banoy at syempre nagpapainit sa akin. Simula noon, itinuring ko na lang na trabaho yung ginagampanan ko kay Ralph. Ang bawat sandali na inaangkin nito ang aking katawan kung kailan ito gustuhin. Basta kailangan ako ni Ralph. Hindi na naging big deal sa akin. Tinanggap kong sagad ang pangangailangan niya sa akin na hindi niya matagpuan sa ibang babae.
Lumipas ang 3 buwan, hindi na nakatiis si Ralph na hindi ako puntahan sa bahay, lalo na kapag busy ako sa tindahan at hindi ako makaalis dahil walang bantay. Kaya minsan, pagkagaling sa kanyang trabaho, umuwi siya sa akin. I miss you, sabi pa ni Ralph pagpasok pa lang ng bahay. Agad akong sabik na hinalikan sa labi. Sakto namang wala pa ang aking kapatid, kaya walang istorbo sa aming dalawa. Pinabayaan ko lamang si Ralph na halikan niya ako. Namimiss ko na rin kasi ang lalaki. May mga sandaling hinahanap-hanap ko yung tamis na mga halik niya sa akin. Ang masuyo niyang pagsamba sa aking katawan. Kaya nga kapag minsan wala akong gagawin sa bahay sa araw ng linggo at nasa unit lamang nito si Ralph, ako na mismo ang pumupunta sa kanya para magkita kami. Maya-maya, naging mapusok na ang paghalik ni Ralph sa akin. Pinasaya niya na rin ang mga bagay sa akin. Paatras na rin kami ng paatras patungo sa aking silid. Hindi na nga namin alintanang dalawa ang kumakatok sa tindahan. Nadadarang na rin ako sa halik ng lalaki. Hindi lang naman si Ralph ang nakakamiss sa ginagawa namin, kundi maging ako rin. Kapwa kami naglunoy sa init ng isa't isa at gumaganti na ako sa bawat halik at haplos ni Ralph. Kung mainit ang pinadadama niya sa akin, ay ganoon din naman ako. Kaya naman pareho kaming hingal pagkatapos. Nakatitig kami sa isa't isa. Iniisip ko na sana nga hindi na matapos sa mga sandaling yun, pero kahit anong gawin ko, iisa lang ang nais sa akin ni Ralph, ang aking katawan. Pakiramdam ko, sa tuwing maghihiwalay kami ni Ralph pagkatapos ng matatamis na halik na pinagsaluhan namin, nasasaktan ako. Wari ba hindi lang katawan ko yung naangkin ni Ralph sa akin, kundi pati ang aking puso. Ito kasi ang lalaking kauna-unahan na gumalaw sa akin at paulit-ulit na umaangkin sa akin. At gusto ko sanang dumating ang araw na pakasalan na lang ako ng lalaki at sabihin sa akin ni Ralph na mahal niya na rin ako at hindi kailangan. Tuwing nag-iisa ang aming mga katawan, lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Sa araw-araw na nagkikita kami, hindi madali ang pinagdadaanan ko dahil mistula akong bayarang babae na kailangan itong sipingan kung kinakailangan. Aanhin ko naman yung pera ni Ralph kung may iwan naman akong luhaan isang araw. May problema ka ba, Gigi? Tanong sa akin ni Ralph sa cellphone nang minsan akong hindi sumipot sa usapan naming dalawang magkita sa labas. Mainit ang ulo nito. Naging busy nga raw ito buong 1 linggo kaya hindi ito napunta sa bahay. At sa 1 linggong yun, dama ko sa sarili kung gaano ko namimiss ang lalaki. Gusto ko siyang puntahan sa unit pero hindi ko ginawa dahil babalutin lang ako ng kalungkutan kapag sa muli ay naghiwalay kami. Wala naman kasing patutunguhan ng lahat sa amin. Ayoko na, Ralph. Malungkot kong sabi. Anong ayaw mo na? Linawin mo nga, Gigi. Kulang pa ba yung mga binibigay ko sa'yo? Hello, Gigi, magsalita ka. Hanggang sa pinatayan ko na lamang siya ng linya. Hindi ko na sinagot ang kanyang sinabi. Sa muli, agad itong tumawag pero hinayaan ko na lamang. Naka3 miss call pa si Ralph bago ako tinigilan ng kakatawag. Siguro, nagsawa na rin ito. Kinagabihan, hindi ko na ikinagulat ang pagpunta niya sa bahay para kumprontahin ako. Sinabi kong ayoko na magpabayad sa kanya at kung maaari, tantanan niya na ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng rason, Gigi. Pagmamatigas ni Ralph, umupo ito sa sofa na tila ba batang nakipagmatigasan sa akin. Okay, sasabihin ko na. Di ba gusto mong malaman? Mahal kita, Ralph, at nasasaktan akong tinatrato mong basahan ay tinatapon sa labahan at pagkatapos labhan, tsaka mo ulit kailangan. Napapaiyak kong sabi. Natigilan si Ralph na nakatingin sa luhaan ko mga mata. Kalaunan ay tumayo ito mula sa sofa at hinawakan ng aking mga kamay. Ilang segundo din niya akong tinitigan bago ko niyakap ng mahigpit. I'm sorry, naunahan mo lang ako pero gusto ko din namang sabihin sa'yo na mahal kita, Gigi. Hindi lang katawan mo, kundi ikaw mismo, yung pagmamahal mo. Sorry kasi hindi ko nasabi sa'yo noon pa. Sabi ni Ralph na bumitaw sa akin para hawakan ang magkabila kong pisngi. Inis ko siyang hinampas sa braso. Bakit hinayaan pa nitong masaktan ako kung mahal naman pala ako ni Ralph? Pero masaya na akong malaman na hindi naman pala mauuwi sa wala ang lahat sa amin, kundi nasa tamang panahon lang. Matapos kami magkaaminan ni Ralph ng pareho naming nararamdaman,
Inaya niya ako magpakasal. Sa ngayon, nagsasama na kami mag-asawa ng masaya. Nakagraduate na rin ang aking kapatid at may isa na kaming anak mag-asawa.